Okay, magandang umaga po mga kapatid. Ayan, good morning mga kapatid. Ganoon din sa mga kasama natin na nasa online ngayon sa FB Live. Ayan, so magandang umaga rin po sa inyo. Tayo po ngayon ay mag-aaral na ng Word ni Lord. Panibagong book sa Bible ang ating pag-aaralan every Sunday. So nung mga nakaraang mga linggo, natapos na natin yung Book of Jude, tama po ba? Ayan, for sure marami tayong natutunan doon. At ngayon, darako naman tayo sa panibagong libro nga, ang Book of Revelation, na pag-aaralan natin ngayon. Tama po ba? Ay, Luke pala ngayon. Tama, no? Luke tayo ngayon. Gospel of Luke ang ating pag-aaralan ngayon. At ano pa lang ba ngayon? Mag-August pa lang ay Christmas na yung ating pag-uusapan. Hindi, joke lang, no? So, syempre yung pagkasilang ni Kristo, no. Pero bago tayo dumako doon, meron pa tayong tatlong character sa Bible na pag-uusapan ngayong araw, no. So, bago tayo pumunta sa chapter 1 ng Gospel of Luke, syempre magbibigay muna tayo ng view ng Gospel of Luke, no. So, okay, mag-start na tayo. Sabi dito, the Gospel of Luke is the third of the four canonical Gospels. No, alam naman natin yung four Gospel, no, at tawag din dito ay canonical Gospels. At kabilang nga doon yung Gospel of Luke, yung una, Matthew, Mark, Luke, and John. At kabilang nga doon yung Gospel of Luke. Ayan. So doon sa apat na yon, meron tinatawag na Synoptic Gospel, no, na kung saan ay halos parehas sila ng pagkakasulat, ng pagkakakwento, paglalahad ng buhay nga ni Kristo nung siya'y nandito pa sa mundong iyon. At kabilang nga doon yung Gospel of Luke ulit. No, kung papansinin natin yung Matthew, Mark, and Luke, halos magkakaparehas yung pagkakasulat nila. Magkakaiba lang style ng pagkakasulat, pero magkakaparehas sila ng pagkakasulat about nga sa kay Jesus Christ, sa kanyang ministry. Una pala sa sa birth of Christ, sa ministry niya, sa crucifixion at sa resurrection ni Jesus Christ, no. Ngunit naiiba nga doon yung Gospel of John. For sure, alam na mga kabataan yan kasi yun yung inaaral namin every Saturday. Noon na Wednesday, naging Saturday yung Bible study namin. So alam nila yan. At for sure, alam nyo rin yan, yung pagkakasulat nila ng Gospel of John, naiiba doon sa tatlo. Okay? So the Gospel of Luke is the Gospel of Luke describes the beginning, the birth, preaching, crucifixion, resurrection, and ascensions of Jesus Christ. Ascension of Jesus Christ. This book is a part of one of the two-volume work from the same author called Luke Acts. No, itong Luke daw na ito ay kabilang sa dalawang two-volume na libro na tinatawag nga ay Luke at Acts. Isa lang yung author noon at mamaya malalaman natin kung sino nga ba yung nagsulat ng book of Luke. Okay, so itong Luke ay masasabi natin ito yung pinakamahabang libro sa New Testament, no. Ito ay binubuo ng 24 chapters, 1,151 verses at 19,482 Greek words, no. So talagang binilang ko yan. Hindi, joke lang, no. Sinerge ko na lang din yan, no. Okay, medyo mahirap-hirap yun. Okay. So, ngayon nalaman na natin kung ano yung Gospel of Luke. Dumako naman tayo sa author nito. Sa tingin niyo sino yung author ng Gospel of Luke? Feeling ko si Matthew eh. Wala, no? Kung si Matthew yung author ng Gospel of Matthew, si Mark naman yung author ng Gospel of Mark, hindi si Mark Edson, si Mark na ibang Mark yun, no? At yung John naman, ang author naman nun ay yung Gospel of John, for sure, si Lucas or si Luke yung author ng Gospel of Luke. Pero Kuya Edson, sino nga ba yung si Luke na yan? No, so yan yung ating pag-uusapan din. Now, Luke is the only Gentile author in the New Testament. Ayan. According to tradition, Luke was a Gentile. Si Luke ay isang hentil at hindi siya Hudyo, meaning hindi siya nanirahan sa Israel o hindi siya pinanganak sa bayan ng Israel o wala siyang magulang na Hudyo. Siya ay nakilala bilang traveling companion ni Paul sa kanyang missionary journey. Kasama siya ni Paul hanggang doon nga sa time na siya ay mamatay sa Rome. Okay? So, marami nagsasabi na sa Antioch or sa Philippi ay yung mga place kung saan siya ay nakatira o saan siya nagmula. No, dahil madalas na naisusulat sa Luke tsaka sa Acts, yung lugar na Antioch or yung Philippi din,
may tuturing natin na isa dito yung lugar kung saan siya nanggaling. According din kay Paul, Luke was a physician. No, isa siyang doktor sa kanyang propesyon. No? Si Luke ay isang doktor at dahil sa kanyang mataas na pinag-aralan sa medisina, mapapansin natin yung kanyang pagsusulat doon din sa Luke chapter 1, 1 to 4, nakita natin doon, no, pinilahad niya kung paano niya isinulat yung book na ito. Sinabi niya na in order ito, no, yung pagkakasulat. He is also the author of the Book of Acts of the Apostle. Kanina sinabi ko na, the second part of his 2-volume work. These historical books were written about the same time in Rome during Paul's imprisonment there. No? Bago man mamatay si Paul sa kamay ng mga Romano, naisulat niya na or natapos niya na itong librong ito, itong Gospel of Luke at yung Book of Acts. Ayan. At ito yung nangyari nung 60 to 65 AD. Okay? So, Gospel of Luke was written after careful research, personal investigation, and arrangement based on eyewitnesses and servants of Jesus Christ's testimony. Hindi ito mismo, hindi siya nanggaling sa panahon na nakasama niya si Jesus Christ. Bagamat na hindi man kabilang si Luke sa disciple of Christ at hindi rin siya kabilang sa eyewitnesses ni Jesus Christ sa kanyang ministry, katulad nila Matthew, Mark, and Luke, malinaw na nilahad dito ni Luke or ni Lucas sa Luke chapter 1 verse 1 to 4 na naisulat niya dito na matindi niyang inimbestiga, inaral sa pamagitan ng testimonies ng mga disciples at ng mga mangaral about kay Kristo. Masasabi nating reliable yung Gospel of Luke, hindi dahil sa edukado itong si Luke, or dahil siya ay matalino lamang, or siya ay dahil kasama ng mga apostol. Kundi itong book na ito, itong Gospel of Luke, ay kinasihan ng Holy Spirit. Okay? So, ayan si Luke. Ayan, kilala na natin si Lucas, no? Dumako naman tayo sa recipient ng book na ito, or ng letter na ito. Sa verse 4 ng Luke chapter 1 na binasa natin kanina, nakita na natin kung sino nga ba itong recipient, yung original recipient ng Gospel of Luke. Theophilus was the original recipient of Luke's 2 historical works, the Gospel of Luke and the Book of Acts. Okay, so kanina, nung binasa natin, doon pa lamang sa verse 4, sa English translation pala, most excellent Theophilus. No? Most excellent Theophilus. No? Parang ginagalang nitong si Lucas, si Theophilus. Pero sa MBB translation, sa verse 1 pa lamang, nabanggit na yung pangalan ni Theophilus. Ang sinabi dito, kagalang-galang na Theophilo. Okay. At hindi lamang doon, makikita rin natin sa Acts chapter 1 to 3 na itong Luke din, itong Gospel of Luke, ay sinulat talaga ni Lucas para kay Theophilo. So basahin natin yung Acts chapter 1 verse 1 to 3. Sabi dito, the first book, tinutukoy dito ni Lucas yung Gospel of Luke, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Yan, napakalinaw sa Book of Acts pa lamang, sinabi niya na siya rin yung nagsulat ng Gospel of Luke. No? Sinasabi niya rin dito, itong Book of Acts ay sinulat niya. No? Malalaman natin dito na totoo na itong si Luke, yung nagsulat ng Gospel of Luke at ng Book of Acts, at yung recipient din ay si Theophilus. Luke wanted to prove to Theophilus that Jesus was the Lord and Savior of all people by showing him the story of Jesus' life, death, and resurrection. Ang dahilan na pagsulat nga daw ni Luke kay Theophilus sa librong ito ay upang patotohanan na si Kristo na kanyang sinasamba, na kanyang itinuturo rin, ay totoong Diyos ng lahat ng tao. Hindi lamang ng mga Hudyo, kundi kahit sila na mga Hentil. Can you imagine na isang doktor or bihasang manggagamot na alam yung nature of life, kung paano mamamatay yung tao, kung paano isisilang
yung tao ay naniniwala na ang isang birhen ay nanganak. Na ang isang tao ay muling nabuhay. No, doktor 'yon, no? Alam niya kung paano namamatay yung tao na imposibleng mabuhay pa. Alam niya rin yung isang babae na manganganak dahil meron siyang asawa, pero naniwala siya na isa siyang doktor, na isang birhen ay manganganak at ang isang tao ay muling mabubuhay. At ito nga ay si Jesucristo. Habang siguro sa panahon nila, habang siya'y naniniwala doon, maraming mga tao ang hindi naniniwala sa bagay na yon, lalo na yung mga hintil, kasi naniniwala lamang sila sa mga realidad ng buhay at sa karunungan. Kung kaya sasabihin, kahibangan yung sinasabi nitong Luke na ito. At sinuportahan pa ng Theophilus na ito. No? Pero habang inaaral natin ang Gospel of Luke, sa mga susunod pa mga linggo, makikita natin ang puso ng doktor na ito. Na siya ay mayroong puso na ilahad yung katotohanan about kay Jesus Christ. Even sa kanyang sa kauri niya mga hintil, ganoon din sa atin. So bumalik tayo kay Theophilus, no? Theophilus, nabubulol na ako kanina pa, no? Theophilus is a Greek name that means loved by God, friend of God. Napakaganda pala ng pangalan na Theophilo, no? Kaibigan ng Diyos o mahal ng Diyos. Pero itong pangalan na ito, na ginamit ni Lucas sa Gospel of Luke, ay pen name lang pala. No, nickname lamang, pseudonym. Ito ay sinulat ni Lucas para sa kanyang kaibigan, sa isang Roman high-ranking official na gustong makilala ng gusto si Kristo. Ang Theophilus pala na receiver ng book na ito ay isang Roman official o kilalang tao sa Roman, dahil wala namang literal na sinabi doon, pero based sa research ko din, masasabing isa siyang Roman official. No, based sa pagkatawag dito ni Luke na most excellent Theophilus, ang mga ganoong kataga ay madalas lamang na sinasabi o dinudugtong sa pangalan ng isang maimpluwensyang Romano. Mga Roman officials or Roman dignitary. Tulad na lamang ni most excellent Felix. Di ba? Kilala natin si Felix, di ba? Na isang governor ng Judea at ng Samaria sa panahon ni Paul at ni Luke. In short, may kaibigan si Lucas na tinatawag na Theophilus na isang hentil na mayroong desire na kilalanin ng lubusan si Kristo. Marahil inutusan niya si Luke or sinuportahan niya si Luke na saliksikin yung katotohanan about kay Christ, kay Kristo, kay Jesucristo na ipinapangaral ng mga apostol that time. Siya yung merong desire na makilala ang Diyos na kanilang sinasamba. Despite Theophilus being the recipient of this historical book, Luke intended to reach a much broader audience of his work than this one man. No, naniniwala si Luke na itong sulat na ito, itong Gospel of Luke na ito, ay hindi lamang para sa isang taong ito, kundi sa marami pang mga tao. So, yan po yung author and recipient ng Gospel of Luke. So, dumako naman tayo sa main theme. Luke's Gentile perspective presents Christ as a Savior and Lord for all people, offering both forgiveness and direction to those who follow Him. No, dahil nga si Luke ay isang hentil, Gentile, hindi tulad nila John, nila Matthew, ay meron siyang desire na ipangaral sa iba ring mga hentil na yung Kristo ng mga Hudyo ng Israel ay Kristo rin, Panginoon ng lahat ng tao. Si Kristo ay Lord and Savior ng lahat ng tao na magtitiwala sa Kanya. So, yun po yung message natin sa umagang ito, hindi biro lang po, no? Pasimula pa lamang po ito, overview pa lamang ng Gospel of Luke, so magsisimula pa lang tayo. Okay, isa sa mahirap na task siguro ng isang preacher na nakatoka sa kanya yung pagsisimula ng isang libro, dahil kailangan niyang ilahad ilatag yung katotohanan about sa book na pag-aaralan upang mas maintindihan ng lahat ng makikinig na. So, title po ng aking mensahe. Ang message po natin sa oras na ito ay pinamagatang God's Unchanging Will. Okay. Ang hindi mababagong kalooban ng Panginoon na mababasa nga natin sa Luke chapter 1, verse 5 to 25. Okay.
Meron ba kayong makakilala mga kapatid na tao na pangako ng pangako tapos hindi tinutupad? Meron. Marami. Ayan. Yung tipong sasabihin niya, napupunta ako ng ganyang oras, tapos hindi sumipot. Sasabihin nga, ganyan, tutulungan kita sa bagay na yan, tapos hindi magpaparamdam. Or meron din kayong kilalang tao na pabago-bago yung isipan. Yung sasabihin niya na, ay pupunta ako sa ganyan, pero hindi naman pala pupunta. Or magiging active ako or committed ako sa ministry na ganito, sa MCPC. Kasi siguro bumilang ka lang ng mga ilang araw, linggo, or buwan, hindi mo na makikita kasi meron na ibang priority sa buhay. May kilala ba kayong ganyan? Marami, minsan tayo. Minsan tayo. Pero sa kabutihan ng Panginoon, ang ating Diyos ay hindi katulad natin. Napabago-bago yung isipan sa kanyang kalooban at sa mga pangako niya. In Luke chapter 1 verse 5 to 25, makikita natin ito sa buhay ng tatlong Bible character na ating pag-uusapan ngayon. So magsimula po tayo sa verse 5 to verse 17. God has a purpose in the lives of His righteous servants. Na meron daw purpose ang Diyos sa buhay ng mga righteous na lingkod niya. In verse 5 to 7, makikita natin na mayroong specific purpose ang Diyos sa bawat taong mananampalataya sa Kanya at namumuhay ng may kabanalan. Tulad na lamang na mag-asawang si Zechariah at si Elizabeth na binasa kanina. So sino-sino nga ba ito? For sure kilala na ito ng mga Sunday school student, no? Or kaya sa mga DBBS. No? Pero pag-aaralan pa rin natin. So basahin natin yung verse 5 to 14, sabi dito, Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias, ni Abijah. Abijah ba basa doon? Abias na lang, na pangalan ay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Si Zechariah daw at si Elizabeth ay parehas na galing sa lipi o angkan ng mga pari, ng mga Levita ni Aaron. No? At ang tagpong ito ay naganap sa panahon ng paghahari ni King Herodes, na isang hari na kilala na natin na naging threat sa buhay nga ng sanggol na si Jesucristo. At sabi rin sa Luke chapter 1 verse 6, si Zechariah daw at si Elizabeth ay parehas na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Napakaganda no, na isinulat ito ni Luke bago mag verse 7. No? So tingnan natin, no, napaka-significant ang pagkakalarawan ni Luke sa dalawang ito. Sila ay righteous sa paningin ng Diyos, hindi dahil sila nga ay galing sa angkan ng mga pari, or itong si Zechariah ay mismong pari at member ng isa sa mga 24 districts na mga pari na naglilingkod sa temple ng Panginoon. Hindi sila tinawag na righteous dahil sila ay, itong si Elizabeth ay sinabi na galing sa angkan ni Aaron. Sila ay naging righteous sa harapan ng Diyos dahil sila daw ay naging tapat sa pagsunod sa utos at tuntunin ng Panginoon. So mga kapatid, iniisip mo ba na righteous ka dahil matagal ka ng member ng MCBC or isa kang anak ng mga leader sa church, o sinasabi mo na righteous ka sa harapan ng Diyos dahil member ka ng isang ministry? Mga kapatid, tayo ay magiging righteous sa paningin ng Diyos kung tayo ay patuloy na sumusunod sa commands ng ating Panginoon, tulad ni Zechariah at ni Elizabeth. Maganda siguro na pakinggan na tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, tulad nitong dalawang mag-asawang ito. Ngunit sa kabila ng kanilang katapatan na pagiging righteous nila sa Diyos, mayroon pa rin silang weakness sa paningin ng mga tao. At ito nga ay yung pagiging baog ni Elizabeth. At dahil din sa matanda na sila, ay childless sila, wala silang anak. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pagiging baog daw ng isang babae ay kahihiyan sa kanyang asawa at masasabing sila ay sinumpa ng Diyos dahil sa kanilang pagkakasala na sila daw ay namumuhay sa kasalanan. Pero alam naman natin sa verse 6, di ba, sinabi na righteous sila.
Ang kanyang kapansanan dito ay hindi dahil sa kanyang pagkakasala, dahil righteous nga siya. Pero bagamat ganun man ang nangyari, iniisip ng tao na ito ay mga makasalanan. No, ito ay kahihiyan sa harapan ng mga tao. Ngunit dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga tapat na lingkod, mabuti ang Diyos sa buhay nilang mag-asawa. Sabi sa verse 8 to 14, isang araw nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso, habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Nagpakita sa kanya doon ng isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Sa verse 12, nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Nakita niyo ba ang hindi masukat at hindi mababagong kabutihan ng Diyos sa buhay ng dalawang mag-asawang ito? Dininig ng Diyos ang panalangin ni Zechariah. Marahil sobrang tagal na ng pananalangin ng mag-asawang ito na magkaroon sila ng anak, ngunit talagang inalaw ng Panginoon na sila ay maging matanda bago sila magkaanak. At dahil tapat ang Diyos sa buhay nila, sila pa rin ay pinangakuan ng Diyos ng anak na lalaki sa tulong ng kanyang anghel na si Gabriel na nasa likuran. Hindi, biro lang ito. Nang haring si Gabriel na nagbalita kay Zacariah. Isang napakagandang balita, isang napakagandang pagpapamalas ng kadakilaan ng Panginoon. Mga kapatid, tulad ba tayo ni Elizabeth at ni Zechariah, tapat ka sa Diyos at nagiging mabuti kang anak at lingkod ng Panginoon, yung tipong binibigay mo o binubuhos mo yung oras mo para makilala siya, maging tapat sa lahat ng kanyang mga utos, and yet meron ka pa rin flaws and weaknesses. Meron ka pa rin mga kahinaan sa buhay mo na minsan ay iniisip mo na naghihinder para maging faithful ka or maging tapat ka sa Panginoon. Mga kapatid, God has a special purpose behind your weaknesses. Merong special purpose ang Diyos sa iyong kahinaan. At ang purpose niyang iyon ay upang pagtibayin ang kanyang unchanging will, yung kanyang divine will. Gagamitin ng Diyos ang kahinaan na mayroon ka upang mabigyan siya ng kapurihan balang araw sa iyong buhay. Katulad ng dalawang mag-asawa. No? Bakit nga ba nakaranas ng pagkabaog si Elizabeth bago siya magkaroon ng anak? Bakit ba tumanda muna ang dalawang ito bago dumating si John the Baptist sa buhay nila? Dahil gagamitin ng Diyos si John the Baptist sa nalalapit na pagdating ng Messiah na isisilang ng isang birheng si Maria. Isipin ninyo kung mas bata pa si Elizabeth nung nanganak. Di ba? Siguro, pwede pa rin gamitin ng Diyos si Juan, pero hindi pa rin yung kalooban ng Panginoon. So, ginagamit ng Panginoon yung ating kahinaan para sa kanyang kalooban. No, wag mo sabihin na may hina ka, na ikaw ay simpleng tao lamang, hindi ka gagamitin ng Diyos at hindi kanya pagpapalain. Ang Diyos ay may purpose sa lahat ng buhay ng kanyang mga anak. Dumako tayo sa verse 14 to 17. Sabi dito, marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ang Diyos, ang Panginoon. Kung papansinin natin from verse 14b
hanggang sa verse 17, may kita natin, bago pa lamang maglihi si Elizabeth, bago pa lamang kausapin ng anghel na si Gab na nasa likuran, ang si Zechariah, kilala na ng Panginoon yung sanggol, si John the Baptist. Bago pa siya isilang, ay alam na ng Diyos ang pangalan niya. In fact, ang Diyos pa mismo nagbigay ng pangalan sa kanya. Tatawagin mo siyang Juan. No? Si Juan ay magiging kagalakan ng mga tao. Siya ay magiging dakila sa paningin ng Diyos. Sa sinapupunan pa lamang ni Elizabeth ay filled by the Holy Spirit na siya. Planado na rin ang ministry niya bilang tagapaghanda ng pagdating ni Kristo. Meaning, inihanda na ng Panginoon ang magiging buhay ni Juan sa mundong ito bago pa lamang siya isilang ng baog at matandang si Elizabeth. At bago pa man makaranas ng problema, itong mag-asawang ito sa pagiging childless nila, alam na ng Diyos na sila ang magiging magulang ni John the Baptist bago pa man din sila mag-exist sa mundong ito. Mga kapatid, tulad ba tayo ni Zechariah, ni Elizabeth, at ni John? Your life was planned by God before you were even born. Alam na ng Panginoon ang buhay mo bago ko palang isilang sa mundong ito. Yung mga magulang natin, mahal tayo niyan, pero hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa buhay natin eh. Pero yung Diyos na ating sinasamba, alam niya ang roadmap ng buhay natin, kung saan magsisimula at kung saan magtatapos. Planado na ang buhay mo sa kamay niya at kailanman ay hindi na ito magbabago. Kung ano ang naranasan natin in the past, kung ano ang nararanasan natin ngayon, at kung ano ang mararanasan pa nating mga bagay sa susunod na mga araw, alam na ng Diyos yan. At kasama yan sa kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Ikaw ay Kristiyano ngayon, nagagamit ng Diyos sa kanyang ministry at nagiging pagpapala ka sa maraming tao, dahil iyan ay plano niya sa buhay mo. Iyan yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Mga kapatid, for sure, naguguluhan tayo kung ano nangyari sa buhay natin ngayon. Parang si Elizabeth na sobrang tanda na baog, hindi makapag-produce ng isang sanggol. For sure, meron din tayo mga kahinaan ngayon na hinaharap. Pero alam na ng Diyos kung anong kahihinatnan niyan, kung anong katapusan niyan. At siya dahil ang Diyos ay victorious, tayo rin ay magiging victorious din sa buhay na ito. Dumako naman po tayo sa verse 18 to verse 25, kung saan, dun sa first part ng ating message, nakita natin na mayroon palang plano, may purpose yung Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Dito naman, makikita naman natin na yung purpose na yon ay hindi mababago ng sino man or ng anumang mga bagay. Nothing can stop God's will. Sabi nga sa verse 18 hanggang verse 25, basahin po natin, sinabi dito, sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko matitiyak na mangyayari yan? Napakaganda ng pangako ng Diyos sa pamagitan ng anghel na yon, binahagi kay Zechariah, pero nagkaroon ng doubt itong si Zechariah. Paano ko malalaman na mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinabi kong matutupad pagdating ng panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makapagsalita hanggang sa araw na maganap ito. Samantala, naghihintay naman kay Zechariah ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoong katagal sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Kaya't mga senyas na lamang ang kanyang ginagamit. Napag-isip-isip ng mga tao, baka nakita siya na pangitain sa loob ng templo, si Zechariah ay natiling pipi. Nang matapos na ang panahong ng kanyang paglilingkod, siya ay umuwi na. After ng napakagandang balita ni Angel Gabriel patungkol sa kalooban ng Diyos na manganganak or maglilihi si Elizabeth ng isang sanggol, after ng halos hindi mabilang na panalangin ni Zechariah at ni Elizabeth sa tagpong iyon, nagkaroon ng doubting spirit. Itong si Zechariah sa promise ng Diyos sa kanilang mag-asawa. Siguro dahil maraming panahon niya nang hinihingi yun sa Diyos.
hindi pa rin nangyayari. Nawala na siya ng parang nawala na siya ng hope, ng pag-asa na magkaroon pa siya ng anak. No? At dahil dun sa bagay na yon, dahil sa kanyang doubting spirit na yon, sa kanyang hindi paniniwala sa katotohanan yon, ginawa siyang pipi ng Panginoon, hindi siya makapagsalita. Siguro ang hirap nun, magsenyas-senyas ka lang ganun. Pero makikita natin dito yung kabutihan ng Panginoon. Despite na naging doubtful itong taong ito, si Zechariah, hindi napigilan ito yung kalooban ng Panginoon na magkaroon ng anak si Elizabeth. Kahit na itong asawa ni Elizabeth ay parang nag-aalangan na ang tanda-tanda ko na. Parang sanay na ako sa buhay na to, maging pari na lang. Parang hindi ko na inisip na magiging tatay pa ako. Parang gano'n. Hindi napigilan nito yung katotohanan na mabuti ang Diyos at meron siyang plano sa buhay ng mag-asawang ito. Tandaan natin mga kapatid, our doubts about God's power cannot change His promises. Kung meron man tayong doubt, hindi paniniwala sa kalooban ng Panginoon, sa kapangyarihan niya, hindi yun mababago ang kabutihan ng Panginoon. At kung tayo ay nag-aalangan sa kapangyarihan ng Panginoon, baka matulad tayo kay Zechariah, no? Naparusahan niya tayo. No? Isipin niyo yung mga kabutihang ginawa ng Panginoon sa buhay niyo sa mga nakarang mga araw ng buhay ninyo. Di ba? Makapangyarihan siya. Bakit niyo pa siya pag-aalangan? Bakit niyo pa tatanungin o questionin yung kanyang kapangyarihan sa buhay mo? Ang dapat lamang natin gawin, mga kapatid, ay maging tapat at manampalataya tayo sa Kanya. Hindi man natin kontrolado yung buhay natin sa mundong ito, hindi man natin alam kung ano mangyari sa susunod na mga araw ng ating buhay, pero siya mismo, alam niya yun. Siyang gumawa sa atin, siyang tatapos ng buhay natin ng maganda ayon sa plano niya. So basahin po natin yung last two verses. Ay, buti na naman Kuya Edson. Ayan. Last two verses na po tayo. Basahin po natin. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Siniklod niya yung sarili niya. Sinabi ni Elizabeth, ngayon kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahiyan sa harap ng mga tao. May kita natin dito sa tagpong ito, no, nangyari nga yung pangako ng Diyos sa balitang inihatid ang anghel niya sa paring si Zechariah. Naglihi nga si Elizabeth ng sanggol na lalaki. In verse 25, sa last verse, nakita natin dito na si Elizabeth, no? Nakita ni Elizabeth yung kahabagan, yung habag ng Diyos, yung grace niya. No, despite na siya may weakness, meron siyang weaknesses, may flaws siya sa buhay niya, siya ay blines pa rin ng Panginoon sa buhay ni John the Baptist. So mga kapatid, our weaknesses cannot change God's plan. Mahina ka, feeling mo hindi ka magagamit ng Panginoon sa ministry niya. Hindi ako magaling magsalita, Kuya Edson. Ako rin, hindi ako magaling magsalita. Pabulol-bulol pa nga ako dito eh. Pero gagamitin ka niya para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi nakasalalay sa galing natin, sa katalinuhan natin, or kayamanan natin yung fulfillment ng plano niya. Hindi rin natin dapat sabihin na mahina tayo, hindi tayo matalino, dukha lang ako. Kung kaya hindi ako gagamitin ng Panginoon, hindi ako magiging useful sa kingdom of God. Mga kapatid, mahina tayo. Mahina tayo, for sure. Lahat tayo may kahinaan. Ngunit ang Diyos na meron tayo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos natin ay sadyang makapangyarihan upang isakatuparan niya ang kanyang kalooban sa buhay natin. Hindi niya kailangan yung approval natin para mangyari yung lahat ng mga bagay na ayon sa kalooban niya. Ang tangi lamang natin kayang gawin o dapat nating gawin ay manampalataya ng buong puso sa Kanya at maghintay sa gagawin niya para sa ating buhay, para sa ating iglesia, para sa MCBC. Para po sa ating conclusion, no matter what happens in our lives, God's will remains the same. Let's trust Him because He keeps His promises. Ano man ang maging takot ng buhay natin, mga kapatid, maging katulad man tayo ni Zechariah at ni Elizabeth na
tumanda ng husto, ay nandun pa rin yung kanilang kahinaan, yung kanilang problema. Mahina tayo sa harapan ng ibang tao, pero malakas tayo dahil meron tayong Panginoon. Because He knows what is best for us, and He is a promise keeper. Lahat ng mga pangako niya, pinanghawakan niya yan. At dapat din natin panghawakan yung pangakong yun. God's Word ay yung salita ng Panginoon, yung lahat ng pangako niya, ay kailangan natin panghawakan dahil siya mismo ay pinanghawakan niya yon. Ayaw niya makita natin na siya ay failure dahil kailanman hindi siya magiging failure. At hindi tayo magiging failure kung tayo ay magiging mananatiling naniniwala sa faithful nating Diyos. The words He speaks, the promises He makes, and the purpose He has for us will remain forever. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito dahil mabuti po kayo sa amin at mabuti po kayo sa lahat ng mga Kristiyano na tinawag ninyong anak, lingkod at tagasunod. Katulad nga po ni Zechariah, ni Elizabeth at ganoon na rin ni John the Baptist, Lord, ay alam po namin na kayo rin po yung Diyos namin. Sa kabila ng lahat ng katanungan namin sa buhay namin, kung bakit ito nangyayari, bakit ako mahina, bakit nararanasan ko yung mga bagay na ito, ay nanatili po kayong faithful sa inyong nga pong mga salita, sa inyong pong mga pangako. At ang lahat po ng inyong pong kalooban sa buhay ng mga Kristiyano, Panginoon ko, ay kailanman ay hindi mababago. Naway, panghawakan po namin ito. Nawa, Panginoon ko, hindi po kami mapanghinaan sa buhay na ito dahil meron nga po kaming Diyos na matatakbuhan, malalapitan. At kayo nga po yun, Panginoon ko. Kayo po ang magselyo ng mensaheng ito sa puso ng bawat isa na nakakapakinig nito. Kayo pong may tasama sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.